hindi pa rin po absuelto. Ayan, hindi pa rin po tinatantanan si Vice President Sara Duterte ng Makabayan Black, particular nito ni Raul Manuel, ni Franz Castro at iba pa pong miyembro ng oposisyon. Kahit na hindi na itutuloy ng Office of the Vice President at ng Department of Education yung kanilang request ng confidential funds. Di ba? Kasi binawi na nila yan eh. Para matigil na raw po yung pag-aaway-away kasi nagiging divisive itong request nila ng confidential funds. So ang magandang gawin dito, itigil na yan. Di ba? Yan ang naging statement dito ng Office of the Vice President. Pero hindi pa dito nakukontento ang ilang miyembro ng oposisyon. Particular itong si Raul Manuel, naglabas ito ng opinion, naglabas ito ng statement na parang, oops, kahit ayaw mo na mag-request ng confidential funds, hindi ka pa rin absuelto. Yan ang gustong sabihin dito ni Raul Manuel. Kasi gusto niya magpaliwanag ka, di ba? Ipaliwanag mo saan mo ginastos yan. Ngayon, ginagawa po sa Senado, ongoing yung pagdinig ng mga budget, no? Kasi naabutan ng session break yan eh. Ngayon, nag-resume na ulit yan. At natanong ulit ni Senator Risa Ontiveros, pinapa-explain kasi ang sponsor ng budget nila ay si Senator Angara, pinapa-explain bakit sa nyo ba ginastos siyang 125 million pesos sa loob lamang po ng 11 days. Eh, nasagot naman po yan ni Sani Angara. So anyway, sige, dito muna tayo sa naging remarks ni Raul Manuel hinggil sa pagsuko ni Vice President Sara Duterte sa hiling na confidential funds ng kanyang mga tanggapan na OBP at DepEd para sa 2023. Yan, i-quote natin si Raul Manuel, no? Huwag sana makampante ang Vice Presidente na purkit sinuko na niya na makakuha ng confidential funds ay matatahimik na ang taong bayan. In short, parang reminder ito ni Raul Manuel, o VP, kahit na hindi mo na ipupush through yung request mo ng confidential funds, eh, hindi matatahimik pa rin ang taong bayan. Sino kaya ang taong bayan tinutukoy niya dito? Publiko siguro, o yung ilan nila mga supporters, o pilit pa rin pong kinakalkal itong confidential funds na ito, na hindi titigil, o hindi mag-end doon sa pagsuko ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential funds. So in short, magdidemand pa rin daw po ang taong bayan. Hindi matatahimik ang taong bayan according dito kay Raul Manuel. Tinatakasan lang niya, ito na naman eh, kaya hindi talaga magkakasundo itong mga ito eh, dahil bukod sa magkakaibang paniniwala, magkakaibang opinion, syempre parang nag incite din ito ng negative remarks, no? Parang yung kanilang statement eh, parang may mapipilitan kang sagutin eh kasi parang hindi mo mapipigilan eh. Ganyan yung nagiging style itong dalawa na ito. Kaya hindi na matatapos. Away forever na yan. O kung hindi man away yan, sige sabihin natin arguments lang yan o pagbibigay lang yan ng opinion o freedom of speech lang yan. Pero yun nga eh, hindi siya nagiging healthy kasi siraan, ano ba to? Siraan, negative remarks na to the point na may mga nagagawang magaganda pero hindi mo na napapansin kasi consistent ka na dapat negative ang iyong ibabalita laban sa isang tao, which is not healthy, di ba? Tinatakasan lang niya ang pananagutan na magpaliwanag kung paano ginamit ang confidential funds. Sumasadsad na rin ang ratings niya at baka ayaw lang niya magisa uli sa Senado. Eh, hindi naman siya magigisa na kasi nasa plenary na. Di ba? Sa plenary, hindi naman pinapayagan magsalita itong end user eh. Itong uh, leaders of agencies eh. Ang nagsasalita lang naman sa Senado eh, yung sponsor ng budget. In this case, si Angara yung nagsasalita dito. So, hindi na siya magigisa dyan sa Senado. No? Ang magigisa dyan yung sponsor. And sumasadsad na rin daw ang ratings. Hindi naman masyadong sadsad. May pagbaba, ilang points na bumababa, pero hindi naman bumababa sa 50%, no? Or nagiging less than the majority. Mataas pa rin po. Parang recent nga, 76. Nandiyan pa rin po. Medyo mataas. Actually, hindi medyo. Mataas pa rin po itong rating na nakukuha ni Vice President Sara Duterte. Pero totoo na bumababa ito ng bahagya. Nababawasan yung kanyang ratings. And that is normal, di ba? Pangkaraniwan namang nangyayari yan. Yan po yung naging pahayag dito ng kinatawan ng Kabataan Party List na si Raul Manuel noong November 9, 2023. Anong say ninyo dito, ka-coffee? Sige, i-share ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa naging statement na ito ni Raul Manuel. Hindi talaga natin tigil talaga itong usapin ng confidential funds na ito, no? Laging mainit. Actually, ilang buwan nakakopy yan, ha? Hindi pa rin nagsisettle, hindi pa rin napapark. O parang, ano bang gusto sabihin natin dito? Sige, dito muna. Lipat muna tayo. Pero lagi nakakalkal itong confidential funds na ito. Hindi na natapos. Anong say ninyo, ka-coffee? Sige,
I-share dyan ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Ang mabasa rin ng iba natin mga ka-coffee. Maria Sara, bumoto ng tama. Ako'y nabudol na. No to pro-China. Maging mga vlogger na pro-China, sila yung mga basurang Pilipino. Sabi ni Maria Sara. Gina dito si Ma'am Maria Sara. No? Malinaw naman yan, ma'am. Sa konstitusyon natin yan, we have to protect our territory. Section 2 ata yan, ang Article 1. No? Bernie De La Cruz, good evening po sa inyo, ka-coffee. Yan, solid PBBM ito, ka-coffee. Jake Tuason, ang katangian ng isang tao ay maihahambing sa isang flat tire. Kailangan muna palitan. Hindi ko na-gets yun. Hilda Galvez, huwag iboto ang mga pro-China kasi delikado ang mga Pilipino. Magiging probinsya na tayo ng China. Komunista na rin ang mga Pilipino. Sabi ni Ma'am Hilda Galvez dito ha. Jojo Berlin, kung ako mambabatas, gagawin ko batas 30K lang ang sweldo ng senador at congressman. Tingnan ko kung may tumakbo na ko. Mukhang malabo yan Jojo Berlin. Kasi in the first place, sino ba yung gumagawa ng batas? Sila din yan. Gagawa ka ba ng batas na magiging disadvantageous doon sa inyo? Di ba? So definitely hindi. Kano ba sahod ng mga congressman ngayon? Mataas pa rin ako. Parang 287 ata around that figure yung sahod ng ating mga congressman. Plus of course, yung extraordinary funds daw. Hindi natin alam kung paano yan ka-coffee. Pero marami pang iba ka-coffee na syempre, yung kapangyarihan din, very powerful ang Congress House of Representatives, sa Senado. Parehas lang ng sahod yan ka-coffee ha. Ang mga congressman natin, congresswoman natin, mga senadora, pareho lang yan ang sahod Ganoon din ang sahod ng House Speaker at ng Senate President, magkapantay sila ng sahod. No? Mas mataas lang ng step sila. House Speaker, mas mataas siya ng isang salary grade. Si House Speaker and then Congressman, pare-para sila ng sahod. No? Ganon din sa Senado, magkakaparehas ang Senador at Congressman, magkaparehas ang sahod. Si Senate President at si House Speaker, magkapantay din sila ng sahod. Parang almost 300,000 at coffee ang sahod nila. Of course, plus the benefits and the benefits. Kayo nang bahala dyan, coffee. Malaki rin talaga. Kaya marami ang naghahangad na tumakbo sa posisyon na yan. And yung power nga lang ka-coffee. Yung simpleng pag-appoint yung committee on appointments Ang in-appoint ni presidente na maging secretary ng isang department, pwedeng ma-question nila yan. Diba? Ganyan sila makapangyarihan at kung magdidesisyon sila, wag natin i-confirm yan, hindi makakaupo sa pwesto. Tira nyo ang nangyari kay Erwin Tulfo. Diba? Secretary na sana siya ng DSWD. Magandang agency yan, lalo na kung mag-aspire ka for higher office. Kung mag-aspire ka maging vice president, maging presidente, DSWD, magandang posisyon yan. Kasi tulong-tulong yan, di ba? Daming resources, may allotment ng government yan. Di mo kailangan maghanap ng pondo kasi binibigay na ng gobyerno yan. Tulong-tulong-tulong. So, tatatak sa taong bayan na palatulong ka, di ba? Kaya strategic position yung DSWD. Once na nahawakan mo yung DSWD, advantageous yan. Plus one yan. Kung may aspiration ka na tumakbo sa higher office. Pero hindi nalagay dyan si dating Secretary Erwin Tulfo dahil naharang siya ng Committee on Appointments, di ba? Dyan sa Congress. Ganyan ka-powerful ang Kongreso. At sila din ang sumusuri sa mga budget ng mga lahat ng government agencies, even the GOCCs, no, yung government-owned and controlled corporations, lahat yan dadaan sa Congress. Kung mapapansin niyo, kung budget season, ginigisa nila mga head of agencies kasi nasa kanilang kapangyarihan. Sila yung gagawa ng batas. Kung ayaw nila, babawasan ka, tanggalan ka ng budget. Kaya piniplease sila, di ba? Sinusuyo sila. Kasi ganyan ka-powerful yan. Tingnan mo, kaya marami nag-aspire tumakbo sa posisyon na yan. Kasi very powerful nga yung posisyon na yan na maging congressman. Lori Mamawag, ang dumi-dumi ang dami-dami nating mahalagang issues na dapat unahin. Lori Mamawag, may punto ka dito, ma'am. Keep going, mas okay na si Martin Lawyer kay PBBM at anti-China. Sabi ni keep going. Joby May, maging wise sa pagboto. Suriin ang kanilang plataforma at dapat makabayan. Huwag tayong ibigay. Diba? Kawawa Kung totoo nga naman talaga yan, binabiolate na natin yung ating konstitusyon, kawawa tayo. Tayo mga Pilipino din ang magsasuffer niyan. Jake Tuazon, hindi siya naharang, kundi hinarang siya. That's two different arguments, no? Jake Tuazon, may punto ka rin naman talaga dyan. Kasi yung ilang mga congressman dyan, ibang interest din yung tinitingnan, di ba? So, posibleng hinarang o sinadyang naharang. Di ba? Magkaibang punto yan. Pero valid naman yan. Jake Tuazon, no?
Herminia Chico, oy nakakasawa na sila Castro at Raul Manuel, puro confidential fund, but yung pondo nila sa Kongreso, but ayaw i-open? Yan yung malaking tanong, no? Imbestigahan din yan. And ang problema, imbestigahan ba nila yung sarili nila, no? It's parang apparently, mukhang hindi, di ba? EJ Clausen, hello po. Sabi po ni Kibuloy, pag siya ang naging Pangulo, siya na lang daw ang hawak ng pondo. Ang Pangulo lang, wala nang iba para daw gumanda ang Pilipinas. Ako, mukhang hindi magugustuhan ng taong bayan ka, Coffee, yung ganyang style, yung ganyang uri ng leadership, no, na hawak lang ng isang tao yung pondo. So, mas nagiging prone niya sa corruption or kung ano man, ka, Coffee, no? So, mahirap and I think that's not possible yet. Di ba? Baguhin ang konstitusyon. Kasi may konstitusyon tayo, kailangan baguhin yan kung magpapatupad tayo ng mga ganitong major shift o ganitong major changes. Sige, paano mo nasabi pro-China si Ate Aimee? Meron ba siyang statement? Marty, sinong tinatanong mo dito? Marty. Dilda Galvez, tapos hindi masagot ng diretsyo. Questionable kasi na magkaroon siya ng confidential intelligence funds na pagkalaki-laki. Wala naman sa mandato. Kanina, ka-coffee, no, pinapakinggan din natin yung sagot ni Sani Angara kasi siya yung sponsor ng budget nito ng OVP. Sinasabi niya, part ng pondo, not directly, no, parang sinasabi niya doon sa tanong ni Risa Ontiveros, part ng pondo doon sa confidential funds, ginamit po yan sa pagtatayo ng mga satellite offices. Kung matatandaan ninyo, ka-coffee, pagkaupo ni Vice President Sara Duterte, nag-usbungan itong mga satellite offices saan galing yung pondo na yan, di ba? Syempre, magre-rent ka dyan ng mga lugar, mag-hire ka ng mga personnel dyan sa satellite offices na yan. And the more na mas maraming satellite offices, mas maraming Pilipino ang nagkakaroon ng access doon. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ang matutulungan. Kaya dyan, di ba, sa kanyang explanation, dyan nagastos itong mga pondo na yan, ka-coffee. Particular yung mga nanghihingi ng tulong pinansyal para sa kanilang kalusugan, pagpapalibing, may mga sakit, etc. plus the admin cost or facilitation dito sa mga services na ito. So not directly, pero yan po ang gusto sabihin ni Senator Angara sa kanyang response kay Risa Ontiveros, no, kung saan ginastos itong confidential funds na ito na ibinigay kay Vice President Sara Duterte. Ano sa inyo, Coffee? Lagay dyan sa ating comment box. George Elegado Santos, shoutout sa inyo, sir, sa Facebook. Kay Leona Rosco, kay Ricardo Sartagoda, shoutout po sa inyo, kay Edsel Gadong, kay Hector De Luna, nakikinig din po sa atin dyan sa Facebook, si Renren Balatok, si Ludi Amandi Valdeweza, kay Margarita Quivedo Ponchinlan, shoutout po sa inyong lahat. Kay Luz Bananola, happy viewing na sa Facebook. Coffee, baka hindi ka pa naka-follow, hindi ka pa naka-like sa ating Facebook page, ay palambing naman ka, Coffee. Paklik lang po yung follow or paklik lang po yung like. At kung kayo naman ay nasa YouTube, i-click lang po ang subscribe. Stay tuned, ka, Coffee. May isa pa tayong topic, no,